O yan, continuation. So yun, pag-uusapan naman natin yung kagaya ng pinag-usapan namin kanina, yung tungkol dun sa sistema niya kung paano bumibilis yung trapping niya. So hindi yan sa... May mga speedbird talaga, yung mga tinatawag nila mga yung Peter Valdemir, yung mga yan. Pero kahit anong speed niyang ibon mo, kung tatambay yun ng matagal sa labas, eh hindi pa rin niya mananalo. So, pansin ko sa lot ni Idol Cheat, yung ginagamit niya pandulo, which is yung palaspas, kasi isang linya ka lang yun dito eh. Palaspas bloodline, yung palaspas bloodline kasi is odd lines ng Stitch and Bandenband. Yun din ang ginagamit niya, pang sprint races, yung mga pang pulling. Nakailang motor ka na? Sa motor wala pa. Puro Wala pa? cash, puro cash talaga. Yung mga motor na Spanish, hindi ka sumasali? Hindi. Talaga ano to? Tawag dito. Sumasali tayo pero hindi pinapalad. Minsan second, third. Kumbaga pagka siyang usapan, yun, talagang nananalo. Kasi nakapag back to back nga ako ng ano eh. Ng sa KR na puro pera talaga panalo. Ganun. O, dami nun. Ang ginagawa ni Idol dyan, yung sistema niya, yung ibon niya na pandulo, yung mga nilalaban niya MacArthur, yun din yung mga nananalo. Ang magaling sa motor si Idol Joward. Si Joward. Joward ang ano. Madaming motor. So yun, si Idol Cheat, ang ginagawa niya, meron siyang sistema na ginagawa para dun sa mga ibon niya na long range. Di ba si Chosen One, panalo na siya ng... Pan-race yun, nanalo. Pan-race winner. Si Chosen One. Pulling winner. So, ibig sabihin, mabilis si Chosen One sa simula. Pero magaling din sa dulo. So, ibig sabihin, isang bloodline lang talaga yan. Yung sistema niya na yung gumagawa nun. So, kanina nakita ko yung mga talagang tutok niya sa ibon. Importante yan para manalo ka ng mga ganyan. Kasi ako minsan saan, dumating ibon ko, pagdating, hindi pumasok eh. Yung mga tao na champion sana, no? Champion sana. So, hindi pumasok. So, nasa diskarte talaga ni Idol Cheat yan, kung paano nangyayari yun. So, bigyan mo naman ng konti. Yun, bali sa ganung trapping, syempre, part yan, motivation talaga. Kumbaga, wala namang pinagkaiba yun sa mga street fight. Kumbaga, kung meron kang panggalit, galitin mo para, kumbaga, pa-practicing nyo rin. Sabi ko nga, consistency, yung lagi niyong ginagawa, nakatanim na sa ibon yan. Kumbaga, tinatandaan talaga nila. Kumbaga, yung sa trapping, pag tinuro mo yung past trapping, tatandaan nila yun. Kung paano pabibilisin yan, yan, katulad yan sa mga pares. Lalo pag naghahabol, yan. Yan ang ano dyan. Yung parang lalagyan mo ng... Nilalagyan mo ng lalaki, para magagalit. Para magalit. Para pag nakita niya, papasok siya sa kanan. Ngayon, pag na-practice yun time na lumalaban siya, pag ganun lagi ginagawa niya, makakasanayan yun, Masasanay yung ibon. So, para mangyayari, gagawin mong attitude ay gagawin mo lang ano niya yun. Para yun na talaga siya. Parang magiging routine niya na yun. Routine, tama. Routine niya na yun. Routine niya, pagdating, papasok. Kasi nakita ko yung trapping niya sa online, talagang parang walang landing board eh. Papasok ka din sa loob eh. Yun yung mga gusto nating mga panser, yung mga ganyan. Pero yun, hindi magagawa ng ibon kasi tine-train natin sila kung hindi galing sa magaling na wala kang oras. Kasi doon naman talaga lumalabas ang ano eh. Sa punch. Lalabas ang galing mo pag may oras ka sa ibon. Ngayon, kung wala kang oras, hindi talaga lalabas. Kahit na magaling ka mag-alaga, kung wala kang oras, wala din. Saka hilig eh. Pagka hilig mo talaga, matututuruan mo sila ganyan. Tsaka pag araw-araw mo nang ginagawa, mamonitor mo na kung ano yung kondisyon ng ibon mo. Tsaka yun ang may papayo ko sa iba, yung mga iba na nananalo na tapos biglang hindi na nananalo. Siguro magkakaproblema na siguro sa handler. Kumbaga sabihin natin walang oras, pangalawa nababago yung routine. Kasi ang pinaka-importante, di ba, sabi mo nga yung routine mo o yung consistency mo sa ibon dapat hindi mabago. Ngayon na nabago yun, mababago din talaga. Mababago resulta. So yun, ganun importante. Kailangan consistent ka sa lahat ng ginagawa mo. Sa kahit anong bagay naman yan. So kagaya ni Idol Cheat kayo, kwento-kwentuhan nga kami doon sa mga training style niya. Sabi ko, nako, medyo mahirap na. Kasi ginagawa ko ganyan, pagka talaga nagtuturo ko ng ibon, 3 times a day talaga ako nagtutos. Umaga, tanghali, tas hapon. Grabe yun, no? Umaga, tanghali, tas hapon. Tapos yung sinabi ko nga kay Boss Odi, para mas lalong bumili siya, itos niyo siya ng takip silid yung yung nag-aagaw yung dilim at saka liwanag sa
sa araw na yan. Diba? Makikita mo parang palubog na yung araw. Huwag mo na masyadong paggalayo-layo. Siguro mga 10 kilometers o kaya 15 kilometers para makaabot siya dun sa loop na uuwian niya. Kasi pansinin niyo yung ibon kapag nilagay niyo sa training box ng mga 5:30, pag ibinayahin niyo yan, nagwawala na sa training box siya kahit hindi siya nakamotivate. Kasi hinahanap niya yung perch niya. Hinahanap niya yung bahay niya. Tapos alam niya na padilim na kaya kailangan niya nang umuwi. Ngayon, pag nakasanayan ng ibon yung ganun lagi ang uwi niya na laging mabilis, makakasanayan na yun hanggang sa maging routine niya na yun, ganun ang lipad niya. Na mabilis. Bali parang nasa training box siya, naiintindihan ko sinasabi ni Idol G. Parang nagwawala sila, gusto nang umuwi, gusto nang magpahinga. So yun yung sinasabi niya para maging mindset ng ibon. Lalabas talaga yung bilis niya ron. Dahil ito todo niya, hindi pa niya pakauwi lang agad eh. Saka yung mga ganyan, kasi pag mga long range, maka-anchor na yan, yung mga ganun takip silid, malapit na sila yan eh, no? Kaya bubulusok sila. Advantage din yan kapag mga long distance. Kaya yung mahilig ng mga ibon ng gumapang, lalo yung mga, ayan, kasi, yung hen kasi, medyo matagal yung ano yan eh. Matagal ang ano yan sa liwanag. Hanggat may liwanag, lilipad yan. Hindi katulad ng cock na may oras. Parang pag alam nilang padilim na umi-stop na lilipad yan. Hindi katulad ng hen na tuloy-tuloy talaga siya. Hanggat kaya niyang kita niya, lilipad yan. Pero yung cock, pag nakaaramdam na ng padilim o paggabi na, humihinti. Parang typical na ugali ng mga lalaki. Talaga. May yung hen, matyaga. Yung cock, medyo So si Kenkoy, ano yun, di ba? Cock yun. Cock yun. Pero parehas na papanalo mo, kakatahin, di ba? Parehas. So ganun, talagang medyo kailangan mo talaga tutukan ng matindi. Sa dugo na sa bloodline talaga yan. So yung John Arden mo, doon mo siya ginamit kay 07. Bali yung nanay ni 07 at saka si Palaspas, magkapatid sila sa tatay. Sa tatay. Magkaiba lang sila ng nanay. Okay. Ngayon, yung John Arden na yan, si 07 talaga yung pinakamagandang lipad sa akin na may pasok. Konti lang naman talaga pasok ng Arden, konti lang. Pero yung Stitch Vandenbroek talaga, yun talaga yung solid na ano. Talaga pagka yun ang nabigyan na ng konti si John Arden pumasok sa ibon. Talagang mabilis. Tsaka tested ko talaga siya, ilang taon mo siyang nilaro, 3 taon. Talagang masasabi mong mahaba talaga. Paldo talaga siya. Paldo talaga kay John Arden. Yun yung mga nag-ano sa John Arden dyan. John Arden gumagana. Pati kay Idol, kay Luis Chu, John Arden, John Arden din. Yung John Arden ko, Luis Chu yan. Luis Chu galing. John Arden, yung Idol, Luis Chu. Mga sinaunang John Arden. Yung mga hindi ko lang alam kasi yung uminit na usapan sa John Arden. Yung ngayon na, yung may mga gold eye, green eye. Yung sobrang iba na yung kulay ng mga. Pero yung John Arden kasi nagamit ko is yung old line talaga na John Arden. Old line na John Arden. Kasi mga napanood din sa mga 2009, 2008 yata yung mga John yung mga luma, mga John Arden, yung mga ano ni Idol Luis, may mga pasok ng John Arden. Wala na tayong dyan kay Idol Luis kasi talagang simula talagang mga nila. Mga Vandenbroek niya, mga ang na lang nila dyan siguro, baka na nila na pasukan na ng iba o talagang na-treasure nila yung bloodline na yun. Ito naman magagaling. Kasi yun nga yung sabi ko, yung bloodline na yan, tested talaga dito sa atin yun, lalo sa klima. Lalo sa mga long distance races. Talagang pumitiga talaga ng uwi yan, uuwi at uuwi talaga yan. Matitigas talaga. Stitch, Vandenbroek, mga ano na yan, naka-blend na sa Spiderman, Emil Dewert, yan. Naka-blend na sa ano natin, sa dito klima. Sa klima. Ayun! So yun, magpapatuka pa. May magsiset kami ng iba pang date dito ng baka sama natin si Idol Jerry. Grabe, tingnan nyo, dami talaga. Awards ni, isa-isahin natin to. Pag isa-isahin natin to, kulang isang buwan. Dami. Kung mapakwento natin lahat yan. So yun, salamat doon sa mga nanood. Subscribe, like and share. Yung mga may kailangan ng magandang ibon, magandang panimula, mga kalaro na nirecommend ako. Idol Chen Sulayaw, talagang yung mga ibon niya, hindi lang sa akin, hindi sa iba-ibang loob gumagana. Kasi halos puro na yung mga ano dito. Mga inbreed na yung nilalabas talaga. Mga inbreed na ibon kaya na yung iba, pag kinocross nila, maganda na.
O, yun ba, maganda na. Ayun na, PM lang. Saka yung mga gusto magpalipan, yung mga nasa ibang bansa, dyan na, dito. Open naman tayo pa usapan ng usapan. So, usapan na ng ano. At kagandaan na, kasi tawag dito, personal, magtatanong ka ng update sa ibon mo, madali mo send, di ba? Pwede kayo pumunta rito. Open, transparent yan, walang problema yan. Ayun, so pwede yan ha. Okay na. Transparent yan. Okay na. Bye! Bye. O ayan, mga kababayan, nandito tayo ngayon sa binibenta natin dito sa San Fernando. Amayas, Cape San Fernando. Pakita ko lang sa inyo yung model unit, single home 60. Pasok tayo. Ito, yung mga kababayan natin yung sa ibang bansa na gustong mag-invest. Magandang investment para sa inyo to. Pakita mo yung ano. Actually, ito, dress up unit to. Yung mga nakalagay dito, yun yung mga sample para may idea kayo. Pero once na turnover namin sa inyo to, fully finished to. Ibig sabihin, may tiles na, pinturado na. Ngayon, pakita ko pa sa inyo sa taas. So yan, saktong-sakto siya para sa mga starting families. Ano yung mga anak na rin? Pakita ko sa inyo sa taas. Ito yung kitchen natin. Ayan yung bathroom. Ayan yung sala. Ito yung kitchen. Tapos, isa sa taas. Ang makikita nyo. Ayun. So, kalaro, this is also 3 bedroom, ha? Tignan nyo, 60, pero nagawa natin 3 bedroom. Pero, common CR tayo. Ito yung CR natin. Pakita mo. Ayan. Ayan yung CR. So, ito yung isang bedroom natin. Kayo na lang mamili kung anong gusto nyo gawing masters. Ito. Ayan. Ayan yung isang bedroom. Dito yung isa pa. Ito. Isang bedroom. Then, meron isa pa tayo dito sa ito, pwede yung gawing masters. Ito yung mas pinakamalaki. So, 3 bedroom tayo with a common CR sa second floor. O yan ha. Maganda investment to mga kalaro. Kung ako sa inyo, maganda kung nasa ibang bansa kayo tapos gusto nyo mag-invest sa Pinas, PM nyo lang. O yung maganda, magsimula na kayo mag-invest habang maaga kasi mas mura pa. Teka, pagdasin ba? O ito na. Nakita nyo na. So, ayun. O ito ulit. Yung ating sala. O ayan ha, mga kalaro, okay na. Quick tour lang tayo, pero pag more information, PM lang. Okay na, bye.